from the top, simulan natin. Nung pumasok ako dito sa TNBS, wala rin akong idea. Bali, ano lang ako, nag-research lang ako, paano ba, ano yung mga kailangan, magkano ba yung gagastusin, magkano ba yung kikitain, syempre. Tapos, yun, mga post sa Facebook, nakaka-apekto rin yun, yung mga post na kita nila, may factor din yun. Tapos, yung may positive, may negative, so halo-halo. Pero syempre, nag-come up pa rin ako dun sa gusto ko talaga na pumasok sa Grab dahil hilig ko naman yung mag-alagala, tapos kumikita ka, parang ganun yung sistema, di ba? Anyway, so fast forward. Nag-decide ako na kumuha ng sasakyan way back 2023. Tapos, hindi ako dumaan sa yung boundary hulog. Ako mismo, naglabas ako ng sasakyan. Tapos, pinasok ko sa Grab. Rekta na yun. Ngayon, tanong ka, alam ko. Ang tanong mo, paano ilang buwan bago nakabiyahe, ano yung mga kailangan. So, shortcut. Nagpalakad ako. So, ngayon, yung mga kasunod na video nito na i-upload natin dito is yung mga member lang ang makaka-access, no? Medyo exclusive kasi yun kung i-disclose natin dito. So, yung mga interesado lang talaga sa ganitong content na ibabahagi ko. Kasi kung magiging centralized, baka mamaya meron tayong, alam mo na, yung makarinig ng mga sasabihin natin na hindi naman na dapat nilang marinig. So, yung mga video na susunod is exclusive sa mga member lang. Alright? Okay, tuloy tayo. Nung nagpalakad ako, paglabas ng sasakyan ko, siguro mga 2 weeks to 1 month. Matagal na yung 1 month. Naka-onboard na agad ako, nakabiyahe na ako. Pero ano pa ako na, wala pa akong CPC, wala pa akong prangkisa, or basta ano pa lang, PA, yung Provisional Authority. Yun yung nire-renew natin. Yung nire-renew ng mga TNBS driver every 3 months. Alright? Tapos, nagpalakad na ako, di ba? Bumibiyahe na ako. Yung una, okay siya. Yung kita talaga, dun sa mga napanood ko, makatotohanan. Kasi na-achieve ko nung ako na yung bumibiyahe. Pero syempre, hindi pare-parehas. May araw na matumal, may araw na good, neutral, magkakaiba. Syempre, along the way, marami kang matututunan eh. Basta, habang lumilipas yung mga araw na bumibiyahe ka, marami kang matututunan, marami kang ma-experience. Ayun nga, katulad nung sa akin. Tapos ngayon, siguro mga 1 month, almost 2 months na nag-stop na ako dyan, umayaw na ako. May mga negative, may mga positive. So, isi-share ko din yan sa mga kasunod na video kung hindi natin matatapos sa isang video lang. Alright? Doon sa, nung bumibiyahe na ako, ang average na net income kasi iba yung gross eh. Yung gross kasi, yun yung total ng pera na hawak mo, na kinita mo, pero hindi pa less yung mga nagastos mo. Yung net income, yun yung kita mo, bawas na lahat dun yung mga nagastos mo. Halimbawa, gasolina, toll fee, parking fee, pagkain mo, etc. Basta marami pang iba. Basta net na. So, malinis na yun, net na. Yun na yung kita is average sa akin mga 2K. So, okay na rin siya, di ba? Imagine, kung araw-araw ka bibiyahe, except coding. Coding naman kasi, pwede ka naman bumiyahe kapag TNBS ka. Huwag ka lang pupunta sa Makati. Kasi may sarili silang batas eh. Makati, kapag coding ka talaga. So, sabihin na lang natin 25 days ka na lang na bumibiyahe, di ba? Times 2 mo yun, yan, 50,000. Yung net nakita mo kung bibiyahe ka talaga araw-araw. So, kung naguhulog ka ng sasakyan mo ng 15 to 20,000, so, mayroon ka pang susobra para doon sa iba pang gastos. Bago kayo pumasok sa Grab, anuhin nyo muna, timbangin, balansehin nyo, yung kikitain nyo, o tsaka yung gagastusin nyo. Kasi dito, dapat magaling kang mag-manage ng oras mo eh. Ayun, isa yun. Kasi kung hindi, dapat may diskarte ka. Hindi naman agad marunong ka na kasi matututunan mo naman yan along the way kapag nandun ka na eh. Matututunan mo yung kung saan ba yung maraming booking, ng ganitong oras, anong oras ba mataas yung surge, anong oras dapat umiwas ka sa traffic, mga lugar na dapat iwasan, mga daan na hindi mo pa nadadaanan, madadaanan mo yan, mapapasok mo yan. Okay siya nung una. Okay siya. Para sa akin para sa akin, ang pagiging Grab driver, okay siya. Nung una sa akin, base sa experience ko. Kasi yung kita is okay naman, promising naman. Nung una, kanya-kanyang diskarte kasi yan eh.
para sa akin, tingin ko dito, yung mga pioneer dito sa Grab, yung mga nakapaglabas na ng mga unit, ilang unit na, yan talaga yung mga yung mga swerte. Kasi dati okay talaga si Grab. Okay yung sistema nila. Pati yung pamasahe. Hindi ko sinasabing hindi na siya okay ngayon, pero mas okay yung dati. Lumipas na yung 2 years ko as operator driver. Ako yung may-ari ng sasakyan, ako na rin ang bumibiyahe. So, habang tumatagal, marami kang pagdadaanan na pagsubok. Yung mga hindi common na hindi mo nararanasan. Kasi yung traffic, normal na lang yan. Kapag driver ka, yung traffic sa Pilipinas, normal na lang. So, isa lang yan. So, nandyan yung mga pasahero, iba't ibang klaseng pasahero. So, may mga mababait. Meron din, alam mo yun, yung mga entitled. So, ikaw, lahat yun papakisamahan mo. Hindi pwedeng ilabas mo yung attitude mo. So, lahat ng klase ng tao is may encounter mo along the way. So, kailangan ikaw yung mag-a-adjust. Ikaw yung makikisama sa lahat. So, may mga encounter ka na mababait talaga, yung may mga nagbibigay ng bonus tip. So, ayan, meron talaga yan. May mga gininto ang kalooban. Ayan.